Kung maalala nyo po, last year, itinuro ko po sa inyo yung telepathic communication kung saan ang makaka-receive lamang ng telepathic communication o yung makaka-enter into a telepathic communication is yung mga individual na tao na meron siyang peace of mind, yung nasa stillness, yung feelings, ibig sabihin mentally and emotionally balanced po kayo. Yung mapayapa yung pag-iisip nyo, yung wala kayong iniisip, yan yung moment na makaka-receive kayo ng telepathic messages dahil that's the way on how to communicate using the telepathic communication sa bawat individual na tao. At ngayong 2025, gagamitin naman natin yung the law of attraction. Ang law of attraction ay para siyang harvesting na po siya. Dahil kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Kung ano ang puno, ang siyang bunga. Sa law of attraction po yan. And that is for individual person. Kaya ang tanong ko, nakapag-repentance na po ba kayong lahat? Dahil po, this is the time na aanihin na po natin kung anong mga itinanim natin individually. Kaya napakaswerte po ng individual na tao na nakasubscribe sa channel ko dahil po gumawa ako ng YouTube, ng mga social media ko, hindi to earn money but to earn individual people na handang magbago. So kung kayo individually ay hindi nakaka-receive ng telepathic communication, at least maswerte kayo at naririnig nyo yung mga turo ko. At sa inyo na lang po yun individually kung susundin nyo or hindi. Pero lahat ng yan ay para sa kabutihan nyo. Dahil gusto ko nga mailigtas kayo individually at sabi ko nga from the beginning, isasauli ko ang mundo na to kay God dahil nga sa temptation ni Adam at ni Eva kung bakit nagkaroon ng duality at tumaas yung level ng darkness. Pinaliwanag ko naman po yun sa iba't ibang video ko. Diniper ko na po yung explanation para maintindihan nyo individually. At ang pagbabago ng isang individual na tao dapat ay kusa. Hindi po siya dapat pinipilit. Dapat each individual human ay meron siyang ang pagbabago niya ay bukal sa kalooban niya. Yan po ang pagbabago ng isang individual na tao. Hindi po siya dapat pinipilit. Dahil sa pagbabago ng isang individual na tao, kailangan mo kilalanin ang pagkakamali mo, tanggapin mo na nagkamali ka, humingi ka ng kapatawaran kay God at patawarin mo sarili mo sa bawat pagkakamali mo. And dahil natuto ka sa bawat pagkakamali mo, you'll learn a lesson in every mistake kung bakit yan ang dahilan ng iyong tunay na pagbabago. Kaya ngayong 2025, ipapatupad ko at gagamitin ko ang the law of attraction. That is, harvesting na po tayo kung ano yung itinanim natin dito sa mundong ito ay ating aanihin. So, i-remind ko lang po kayong lahat individually na malapit na po siya mag-full circle yung light. At hindi ko po alam how strong yung energy na makukos niya when it fully siya yung parang mag full circle. Dahil nga po sabi ko, pag nag full circle na po yung light, that is the return ni God dito sa mundong ito. That is the new earth or the golden age. Yan po yung the new earth na mundo natin. And that is the time na si God na po ang may hawak ng mundo na to. At lahat ng darkness ay wala na, illuminated na po sila. Ganun po ang mangyayari. At dahil nga bilang tao in this human world, that from the duality or 3D mind consciousness, may attachment yung darkness sa bawat individual na tao at ang paraan nyo na matutunan yung tama at mali is by doing a proper way of repentance or
tamang paraan ng pagpapatawad. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, handa na ba kayo? Dahil gagamitin ko ang the law of attraction. Wala kayong magagawa na kasi walang makakapigil kung ano yung mangyayari. It's because everything is done. Nagtuturo lang po talaga ako sa field of spirituality para sa kaligtasan yung lahat. Pero ang kaligtasan dapat bukal sa loob nyo dahil individually ang kaligtasan at hindi po siya per group. In-explain ko naman po sa inyo mag-deeper para mas maintindihan nyo. Pero sabi ko nga, kayo ang magdi-decide ng sarili nyong buhay, kayo ang magliligtas ng sarili nyong physical human body and soul. Ako, i-inspire ko lang kayo, tuturuan ko lang kayo, i-guide ko lang kayo. Sa inyo na po yun kung gagawin nyo dahil ito ay para sa kabutihan nyo at hindi para sa akin. Tumutulong lang ako sa inyo na i-prepare kayong lahat para maligtas kayo. Pero kung kayo ay ayaw yung maniwala, nasa inyo na po yun. Dahil bilang tao, laging sa huli ang pagsisisi natin as human. Dahil po, kung babalikan natin ang nakaraan, ilan na ba ang ipinadala ni God dito sa mundo na to na magiging messenger of knowledge and understanding para tulungan ang mga tao na mailigtas. Pero nung kanilang ano ba yung ginawa nila doon sa mga tao na pinadala ni God nung unang panahon to be the messenger of knowledge? At ano din po ba ang nangyari sa kanila nung hindi nila iyon tinanggap ang karunungan? Di ba po sa huli ang pagsisisi? At ang the law of attraction is harvesting na po siya. Kasi the law of attraction is attract kung magiging sino ka. Yung kapag hindi ka pa nakapag-repentance, yung kasalanan natin as individual human, ay katumbas niyan ay bato. Kapag nag-repentance ka, ay unti-unti mo yang mapapalambot into a bread. Kaya kung tatama sa'yo at babalik sa'yo, yan ay malambot na po at hindi masakit. Kaya po, sana each individual human ay may oras pa kayong mag-repentance. Sabi ko nga, habang may buhay, may pag-asa. Pero pag patay ka na ang physical na katawan mo, magdusa ka na talaga noon. Wala na po talaga yung pag-asa. Kundi you need to face the consequences of your own words, action. Yung lahat ng ginawa mo dito sa mundo, yun na talaga. Haharapin mo talaga siya doon sa kabilang mundo. So, ngayon, ito lang po yung masasabi ko muna in this time. And by next video ko, ituro ko sa inyo kung ano ba yung mangyayari sa bawat individual na tao kapag yung hindi ka nakapag-repentance. And when the law of attraction, when we use a law of attraction, ano ba yung mangyayari sa isang individual na tao? So, i-explain ko na lang po yan sa susunod ko na video. Sa ngayon, ito na lang po muna ang masasabi ko na sana ay matututo na po lahat mag-repentance. It's time for repentance or doing a forgiveness. Dahil po, ang pagpapatawad ay hindi mo kailangan pumunta sa kalaban mo para humingi ng kapatawaran kung siya ay malayo naman. But you need to do is, kailangan mo mag-pray over. Yung sincerity mo sa prayer mo na galing sa puso mo, that is your own pure intention sa prayer mo. Iset mo yung pure intention sa prayer mo to ask God of forgiveness. As long na alam mo yung mali mo at paano mo ito maitatama, God will help you na mahiling and ma-cleansing mo yung soul mo and mahiling mo mentally and emotionally yung sarili mo as sa physical human body mo. Dahil si God ang gagawa dito behind the scene. Kaya kailangan mo lang tawagin ang tamang tao. Dahil
Dahil kapag nag-set ka ng pure intention na galing sa puso mo, that is, you call God. Kaya dapat magpakatotoo tayo sa sarili natin, individually, para sa kaligtasan din natin, individually. Kailangan na po natin magpakatotoo to speak the truth. Dahil sooner or basta this year, mafu-full na po yan. Kasi one circle ito eh. Ang magaganap kasi dyan is yung parang one rotation siya. Kaya meron talagang changes kasi yung mga old na hindi na siya karapat-dapat into the new earth, mawawala at mawawala talaga yun. Kaya yun po yung magaganap kung sakali man na darating talaga si God. Kung mag-fully circle na talaga yun, is ganun talaga po mangyayari nun. Kaya parang face the consequences of our own action dito sa mundong ito kapag ginamit na po yung the law of attraction. Kaya sana po magbago na po lahat. Dahil prayers and yung prayers nyo individually nanggaling sa puso nyo ang siyang magliligtas sa inyo. Yan yung magiging sandata natin individually. Kaya it's time for repentance.